Hi guys! Today is Monday na and ibig sabihin nun, pupunta na si Alwin dun sa prospective na bagong employer. And ngayon, nagre-ready na siya ng documents. Tingnan nyo, proud na proud naman ako sa ginawa niya. Ito yung mga designs and drawings niya. Tingnan mo, hindi mo maisip na ginawa niya yan. May bahay din ako dito pero drawing pa lang, diba? Ito mo, may pool. So, ipe-present niya yan kasi syempre, sabi niya nga, 90% hard pa lang siya. So, gusto niya makuha yung 10% pa para 100% hard. So, samahan niyo si Alwin, bumiyahe at pumunta mamaya sa employer. So, maaga siyang nagising. Wala pa nga itong pahinga. Ang ganda on. Saan yung bahay ko? I think yan. Yan ba? Pare-pareho naman. Basta nagpagawa din akong bahay dito kay Alwin. So, paggawa na rin kayo. Kahit drawing lang. Tingnan nyo, ilang taon nang nakadrawing yung bahay ko sa Mindoro. Hindi na namin napagawa. Kasi, yun nga, syempre, nawala na yung daddy ko. Tapos, lahat kami, magkakapatid, nandito na sa Manila. Ay, gusto niya nga agaw na ng vlog si Zion. Tapos, nag-hi. Say hi! Hi! Welcome to my vlog! Me, Daddy. Okay. Daddy. Oh, daddy na. Sige. Update na lang kayo ni Alwin. So, ito yung certificate niya. Ito kasi kailangan Revit Architecture. Iba pa yan. Ito yung in-examan ko. Oh, in-examan. Ito yung mga certificates niya. Basta yan. Mga certificate. AutoCAD. Yun, di ba? Praying for a very positive outcome. Sabi ko naman kay Alwin, 90% na yun So, kapag hindi siya natanggap, syempre hindi ko na to a-upload. Okay? Okay. Ayan guys, so paalis na tayo. So, it's time. Ay, medyo kinakabahan tayo guys kasi iba to. Iba yung feeling, syempre. Totoo lang guys, talagang kinakabahan ako ngayon. Although nakausap ko na siya nung Friday, no? Na-interview na ako. Pero ano lang yun, via phone lang yun guys. Hindi ko alam kung interview ulit ako. Medyo kinakabahan tayo. Bago to guys, no? Kasi syempre, tagal kong hinintay to guys, tong klase ng trabaho na to. And good thing nga na ito na biglang dumating sa atin. Kaya dapat nating seryosohin. Wait lang guys, kukunin ko lang yung address. So yun guys, anyway, balik tayo sa kwentuhan natin. Okay, so yun nga no, nabanggit na rin na Emma to, or nabanggit ko na rin. Hindi ko pa siya ma-claim guys. Hindi ko pa siya ma-claim na tanggap na ako. Pero based naman sa usapan nga namin nung Friday, yun nga, tinanong na agad daw kung kailan ako pwede mag-start. So ibig sabihin, in na tayo. Yan. Pero gagawin ko lahat guys. Siyempre, ayan, may dala din ako mga sample ng mga design ko. Actually, hindi na nga to hindi nga ito yung hard copy ko kasi pinost ko na lang to sa Facebook ko before pa, yung time na nagde-design ako. Kaya hindi na ganoon ka ganda yung quality ng picture natin or ng image natin. Ayan. So anyway, at least mapakita ko lang. At saka syempre, pakita ko rin sa kanya yung yung certificate ko ng Revit tsaka AutoCAD ko. Yan. Kasi maganda tong company nila guys. Talagang matagal na sila. Tapos ang dami nilang binibuild, residential, building, and marami pa. Yan. So kaya sana itong pag-uusapan namin is ito na yon. Sabi ko kay Emma, ayoko pa i-claim kasi pupunta pa nga tayo nito. Siguro siguro ano na lang, papakita niya na lang siguro yung place, ganyan, papakilala niya ako siguro. And yeah, I'm happy talaga. Pero guys, hindi ko i-upload to pag di ako natanggap. Yun ang usapan namin ni Emma. Siyempre ayoko rin naman, di ba? Kaya sabi ko nga hindi ko pa talaga siya kini-claim. Ayoko pa. Medyo nandun pa yung siguro 10% na may duda pa. Although okay naman nga lang guys, no, ito pa rin yung magiging pagbabago sa amin ni Emma. Kasi nga di ba nag night shift tayo. So ang mangyayari,
si Zion baka i-day home na lang ulit namin. Kasi mas ano siguro guys, no, mas pipiliin ko talaga to kasi pwede to isa sa maging pathway namin ni Emma, tech pathway. So kaya sabi ko wala, ganun talaga, kailangan natin mag ulit, change plan. Although nakakaawa kay Zion, pero hindi lang naman tayong gumagawa niyan. Kaya nga talaga, medyo malaking sakripisyo ulit to. Siyempre sa anak ko, naawa din ako kasi syempre gigisingin ko siya ng maaga, ihatid ko siya sa day home niya. So yun yung magiging plan namin. Pero siguro ano lang naman, pansamantala lang naman to. Pagka naging okay naman yung schedule, and I hope na magkaroon kami ng work from home. Kasi itong trabaho naman to guys, ano lang to more on cloud lang din naman kasi pag nagde-design kami, pwede mo siyang ilagay sa cloud, tapos yun lang. Sana dumating sa point na ganun. Pero syempre ayoko muna magtanong, no, na kung pwede ako mag-work from home. Syempre nakakaya naman kung ganun yung mangyari. So anyway, yun nga, malaking adjustment talaga to sa amin ni Emma at kay Zion. Pero kailangan magtiis talaga. Dito na tayo guys sa location, pero maaga tayo. Actually tayo na naman, 40 minutes na lang. Pero syempre siguro papasok ako dun mga 1:45 na lang para at least, diba? Usapan kasi namin 1 PM. So nagmaaga talaga ako. Yun nga lang problema dito, may parking naman, yun nga lang hanggang 2 hours lang. And hinahanap ko kung saan ako magbabayad hindi ko pa siya makita kung saan ako pwede magbayad. Baka kasi mamaya mayari tayo. May parking dito, kaso hindi ko alam kung pwede ako pumasok. Kaso may makanya-kanyang slot kasi. Kaya nga mamaya, if ever man matanggap nga tayo, tatanungin ko kung may parking. So isa rin yung dito guys, no? Isa rin to sa mga magiging adjustment natin. If ever na walang parking dito, magko-commute tayo. So chinek namin ni Emma, 2 bus, tapos pwede rin naman ako mag-bus saka train, ganon. Malapit lang ata yung station dito ng train, parang 1 minute walk lang. Kaya mararanasan natin ngayon yung naranasan ni Emma. Okay lang naman, baga ganun talaga, kailangan natin mag-adjust. Kung wala tayong magagawa kasi kung wala talagang parking, wala, no choice tayo. Kaysa magbayad tayong napakamahal, di ba? Sayang din naman. Kaya yun, aalamin natin lahat yan guys. And sana nga talaga makuha tayo. Tapos din, haba din ang pinag-usapan namin guys. Ayan, so tapos na yung ating interview, no. And sabi nila, sisend nila sa akin na may yung contract para syempre tignan din yung salary kung papayag nga ako. Then yun, sana ito na yun. So hintayin ko yung contract mamaya. Sabi niya isasend daw nila mamayang hapon. Basahin ko nga daw, and yun, mukhang okay naman na. Yan, thank you Lord. At hindi ako medyo nautal. Hindi ko alam guys, sobrang masaya ako. And sinabi naman niya na okay na, ina ako. Basta nga daw hintayin ko muna yung kontrata para kung mag-agree nga daw ako dun sa pipirmahan ko. Then sa ako magpapaalam dun sa manager ko. Kasi mamaya nagpaalam ako dun sa manager ko, tapos hindi ko pala gusto yung nila, yung kontrata nila. So abangan natin yan. Yun pala guys, nakalimutan ko na mag-vlog kahapon kasi sa sobrang saya ko. Bali nangyari kasi kahapon guys, so hinintay ko yung job offer natin hanggang 5:45 ng hapon. So iniisip namin ni Emma, baka tomorrow na lang kasi nga baka busy, diba? Baka busy yung boss ko. And ayun, bali nasenda na tayo ng job offer guys. Nakapirma na rin ako. Kaya sobrang masaya kami ni Emma. At wow. Hindi ko iba alam. Na yung position mo. Oo. Alam mo yung feeling guys na ito talaga yung gusto ko Magka-related siya sa tinapos natin as civil engineering. So malaking big changes talaga sa akin. And masaya ako kasi ito na naman, na naman ako, magde-design na naman ako ulit, or alam niyo na,
gagawa na naman tayo ng mga Bahay. ganyan. Kumbaga may plano na, tayo lang yung ayusin natin siya. Ang ano ko kasi guys, structural yon. So, Excited ka? Hindi ko alam talaga ang sasabihin ko. Sobrang masaya ako. Then, syempre, thank you kay Lord. Binigay niya sa akin to. Alam niyo yun guys, no? Hindi pala sa Singapore yung itong kapalaran mo. Oo, kasi before guys, nag-apply ako sa Singapore. Itong gagawin ko na to. Actually, natanggap ako sa company, pero yung Singapore, yung MOM na tinatawag nila, hindi ako binigyan ng visa. So, kaya umuwi ako ng Pilipinas noon. And yun pala, dito ko lang siya makukuha sa Canada. Kaya, thank you. Siyempre kay Lord. Siyempre kay Emma. Siya rin yun na guys ng resume ko. Pinaganda siya yung resume ko. And ano pa ba? Ano pa bang sasabihin ko, baby? Hindi ko na alam. Sobrang basta masaya ako. Kasi yun nga, actually sa mga kasama ko sa trabaho dito sa DAT. Nagsabi ka na? Sa GC lang namin na mag-resign na nga ako. Tinan mo. At kinuwento ko kung ano yung nangyari. Ganyan. Sabi ko kasi syempre, mas makakatulong to sa amin ni Emma. Tsaka mas may enhance yung skill ko pagdating dito sa pagde-design. Last time lang kumain kayo sa Fusion, tapos ngayon wala pa iiwanan talaga. mo. Sobrang, alam mo, wala pa kasi yun. Hindi Oo. pa dumadating yung balita sa atin. Yeah, hindi talaga namin ina-expect to guys na darating sa amin ni Emma to. Sobrang thank you talaga. Yun nga, sinabi ko sa kanila, congrats sila sa akin. Kasi sabi ko rin, although actually guys, okay yung company ko dito sa DAT. Talagang mabigat din sa akin para iwan tong trabaho na to kasi minahal ko din talaga tong trabaho na to. And ano pa? Yun. Basta sabi ko lang kila Kuya Arnold, wag nila ako tanggalin sa GC namin. Sama pa rin ako sa kanila. Pagka alam niyo na yung lalabas kakain. Kasi ganun kami guys, minsan kumakain talaga kami mga Pilipino. Ayun, sabi ko wag nila ako tanggalin. So, masaya ako. Kaya yun, kinongrats din ako ni Kuya Arnold. Sabi niya, at least, di ba, papapakinabangan ko yung tinapos ko sa Pilipinas. Ano yung mostly yung task mo or job mo ulit doon? Structural kasi kami guys. More on, kumbaga sa tao skeleton, no, ng bahay. Mga, engineering firm kasi siya, no? Engineering firm yun guys. Bali, ang mga project na ginagawa namin based dun sa kwento ng aking boss is mga residential, condo, school, marami pa. So, yung design na yon, kami yung gagawa ng mga beam, gano'n, i-design namin yung mga beam, yung mga column. Ang tagal mong inantay yung ganyan, no? Sobrang to. Sabi rin naman sa Canada, entry level muna talaga, tas antayin mo yung perfect timing para sa'yo. Kaya ito na talaga yun. Kaya masaya ako. Tsaka siguro si Papa, sobrang masaya sa akin yun. Kasi guys, sa totoo lang, itong pinag-aralan ko na to, si Papa talaga yung nag-push sa akin dito eh. Sabi niya, sige, aral ka na to, ganyan, enroll ka na ganyan. So, yun, ito na yun, pa. Kaya para sa ito. Kay Mama rin. Tsaka syempre kay Mama, oo naman, syempre. Silang dalawa talaga yan. Napaka-supportive ng dalawang parents ko na yan. Kaya lahat ng mga gusto namin magkakapatid talagang binibigay nila sa amin lahat. Okay? No, baka naiiyak ka na. Oo nga, medyo na ako. Pero yun, okay na yun. Pero yan na yung dahilan kung bakit siya natutulala nun sa Regium. Oo guys, totoo lang. Ito yung time kasi na-interview siya, sunod-sunod na imi-meet ka ng Monday, di ba? Tapos hindi mo pa alam. Actually guys, nung Friday, kumbaga tanggap na ako. Pero alam mo yun, parang hindi ko pa siya maklaim. Kasi sabi ko kasi, hanggat hindi dumarating yung Monday at makausap job yung offer at hindi pa lumalabas yung job offer, hindi ko pa masasabi na talagang ito na yon, ito na akin na. Pero kahapon, nagkapirmahan na. Alas 6 na ng gabi yun, no? Oo. Doon lang pinadala ng boss ko yung job offer ko. Busy kasi nga sila. Oo, kaya okay naman, maganda naman yung offer. Kaya... Tsaka ang maganda kasi talaga yung job description mo na magagawa mo talaga yung inline sa natapos mo, yung sa gusto mo gawin ever since the world began. Yes. Yeah, totoo yan. Kaya pag-iigihin natin yan, guys. Tsaka ako naman talaga pagdating sa work talagang masipag talaga ako kahit anong klaseng trabaho yun. So yun guys, dito ko natatapusin itong vlog na to. See you on the next one. Peace.